Isang malamig na gabing Disyembre, sa isang lugar na hindi pinapansin ng sinuman biglang nagbago, ang lahat sa isang iglap. Walang sinuman ang nakapahanda, at walang sinuman ang makapagpapaliwanag nito. Ngunit sa araw na iyon tahimik na nagsimulang umikot ang gulong ng tadhana. At makalipas ang 30 taon isang hindi inaasahang pagbabalik ang yayanig at magpapayak sa buong mundo. Mula ngayon hindi mo na mayalis ang iyong mamata. Pindutin na ang subscribe at like button at mag-iwan ng komento kung saan ka nanonood. Ang kwentong ito ay tiyak na aantik ng malalim sa iyong puso. Gabi sa Maynila. Isang napakalamig na madaling araw na may kasamang hampas ng hangin ng amihan. Sa likod ng isang malaking ospital, sa Malate isang matandang lalaki ang dahan-dahang namumulot ng makarton at bote. Si Mang Carding isang 70 anyos na mangangalakal na ang mukha ay hinulma ng panahon. Wala na masyadong mapulot ngayon bulong ni Mang Carding habang hinihingahan ang nanlalamig na mga daliri upang painitin. Ang mahinang ilaw mula sa likurang pintong ospital ay tumatamasam nga itim na supot ng basura isang pinahalong medical waste at mga karaniwang basura na nililipat ng hangin. Ngunit kakaiba ang lamig ng gabing iyon. Taka ano yon isang tunog. Hindi tiya na may narinig siya. Isang napakahina at halos hindi marinig na iya ng sanggol na parang isinasama na lang ng hangin. Saan nanggagaling yon itinuan niya ang kanyang pandinig. Ang tunog ay tila nakmumula malapit sa malaking basurahan kung saan tinitsipon ang mga basurangang ospital. Nanginginig ang nga kamay ni Mang Carding habang binubuksan ang flashlight ng kanyang lumang cellphone at sinimulang halongkatin ang bunton ng basura. Isang karton na nakasiksik sa pagitan ng nga itim na supot ng basura ang pumukaw sa kanyang pansin. Huwag naman sana. Pagbukas niya ngahon na paluhod si Mang Carding. Isang halong gulat takot at hindi may paliwanag na kalungkutan ang bumalot sa kanya. Diyos ko po sa loob ng kahon may 4 na bagong silang na sanggol. Halatang halata pa ang mga marka ng kanilang mga pusot. Ang kanilang maliliit na katawan ay nanginginig sa ginaw at ang kanilang pahinga ay unti-unti nang humihina. Ang pinakagimbal-gimbal ay ang maliliit na papel na nakasabit sa liig ng bawat sanggol. Nanginginih ang kamay ni Mang Carding habang binubuklat ang isa rito. Pakiusap huwag ninyo akong hayaang mamatay. Hindi ko kasalanan na ako'y isinilang. Mainit na luha ang bumuhos mula sa mga mata ni Mang Carding. 4 na buhay na inabandona sa basurahan sa isang malami na gabi. Anong dahilan sa mundo ang makapagbibigay katwiran sa ganitong kalupitan? Sa sandaling iyon biglang lumipat ang eksena. Isang marangyang mansyon ang pamilya de Villa sa Forbes Park, Makati. Ang 3 palapak na gusaling gawa sa puting marmol ay nagniningning sa ilalim ng magagarang ilaw kahit sa kalaliman ng gabi. Ngunit sa loob nito sa silong kung saan natutulog ang mga katulong isang naibang trahedya ang nagaganap sa dilim na hindi abot ng liwanag. Sa sahig ng maliit na banyo si Lia isang 20 anyos na domestic helper mula sa Kenya ay nakahandusay sa malamig na tiles. Isang lawan ng dugo ang nasa ilalim ng kanyang katawan. Katatapos lamang niyang manganak ng mag-isa at ang kanyang nga mata ay punong luha. Tinatakpan niya ang kanyang bibig ng ninginig na kamay umiyak ng walang tunok. Mabuhay kayo. Pakiusap mabuhay kayo. Ang kanyang tingin ay nakapako sa 4 na sanggol na nakabalot sa tuwalya sa kanyang tabi. Ang kanyang kambal na 4, ang mabuhay na dinala niya sa mundo ngunit kailangan niyang iwan magpakailanman. Ang kanyang dugo at laman. Flashback 9 na buwan ang nakalipas. Nililinis ni Lia ang silit ni Ricardo Ricky de Villa Jr., ang bunsong anak ng pamilya. Nang gabing iyon pumasok si Ricky sa silit lasing na lasing. Sinubukang tumakas ni Lia ngunit hinawakan siya nito ng mahigpit. Katulong ka lang dito sinong maniniwala sa iyo baluktot ang ngiti sa mukha ni Ricky. Isang ngiting halimaw na nilihang kapangyarihan pera at karapatan. Mula ng gabing iyon naging mas impyerno ang buhay ni Lia. Nang malaman ni Ricky ang tungkol sa pagbubuntis tinako siya nito. Ipalaglak mo.
Yan kung hindi pareho kayong mawawala sa mundo. Kapag nalaman ng lahat na may anak ako sa pakakasala tapos na ang karera ko sa politika. Papatayin ako ni Papa, babalik sa kasalukuyan. Ginamit ni Leah ang kanyang natitirang lakas upang ilagay ang 4 na sanggol sa isang maliit na kahon. Nanginginig ang kanyang nga kamay at hindi tumitigil ang agos ng kanyang maluha. Patawarin niyo si Mama. Patawarin niyo ako. Isinabit niya ang nga papel salig ng bawat isa. Iyon na ang huling pagpapahaya nga kanyang pagiging ina. Dala ang kahon pinilit niyang tumayo. Dumudugo pa rin siya matapos manganak ngunit wala na siyang oras. Kailangan niyang matapos ito bago mag-umaga. Bumalik ang eksena kay Mang Karding. Mabilis siyang nagdesisyon. Dala ang kahon tatakbo, sana siya papunta sa ospital. Ngunit hindi niya magawa. Kung dadalhin niya sila sa ospital, darating ang nga pulis at magiging mas malabo ang kinabukasan ng mga bata. Nagbago siyang direksyon at tumakbo patungo sa tahanan ng Pag-asa. Ang tahanan ng Pag-asa ay isang maliit na ampunan na sa loob ng 30 taon ay kumukupkop sa mainabandonang bata sa Maynila. Nang kumatok siya sa pinto, si Sister Sofia ang nagbukas. Isang 70 anyos na madreng Filipino-American. Nang makita niya ang kahon sa kamay ni Mang Karding, agad niyang naintindihan ang sitwasyon. Pumasok kayo bilis. Walang tanong-tanong na tinanggap ni Sister Sofia ang sanggol. Sa loob ng maraming taon napakarami na niyang nakitang inabando ng bata. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng 4 na kambal na sabay-sabay na itinapon. Mga sanggol na African. May mga sulat pasalig. May isang taong talagang napabuntong hininga ng malalim si Sister Sofia habang sinusuri ang mga bata. Nangyari na naman ito. Hindi talaga nagibabago ang mundo. Matapos umalis ni Mang Karding, inalagaan ni Sister Sofia at ng iba pang staff ng ampunan ang sanggol. Ngunit malupit ang katotohanan. Sa Pilipinas halos imposible na makahanap ng isang pamilyang ampon sa 4 na sanggol na African. Samantala sa Manson nga, Davila isa pang trahedya ang nagaganap. Mag-ampake ka at umalis sigaw ni Don Ricardo Davila, ang ama ni Ricky. Punong galit at pakasuklam ang kanyang nga mata. Nasaan ang mga bata magsalita ka? Hindi sumagot si Leah. Wala nang natira sa kanya. Ang tanging hiling na lang niya ay mabuhay ang kanyang nga anak at makahanap ng isang taong magmamahal sa kanila. Sige, wag kang magsalita. Pero kapag sinubukan mong sirain ang pangalan ng pamilya namin, hindi lang ikaw pati, yang nga anak mo hindi mabubuhay. May pakbabanta sa boses ni Don Ricardo. Sumunya siya sa mga security guard at marahas na kinalatkat si Leah palabas. Isang maliit na bag lang ang dala niya. 8 taon nang, serbisyo at ang kapalit ng pag-agaw sa kanyang maanak ay pagpapatalsik at pagbabanta lamang. Mabilis na lumipas ang panahon. Dumating ang huling araw sa tahanan ng Pag-asa. Pinipigilan ni Sister Sofia ang kanyang maluha habang ipinapadala ang 4 na sanggol sa makakaibang pamilya. Impossible ang domestic adoption at walang pamilya sa ibang bansa na handang kunin silang 4 ng sabay. Sila ay lalaki sa makakaibang bansa, sa makakaibang kultura. Miguel pupunta ka sa Amerika. Ramon sa France sa isang mabuting pamilya. Carlos isang pamilya sa Canada ang kukuha sa iyo. At ikaw Dante sa Australia ka mapupunta. Tinawa ni Sister Sofia ang mapangalang ibinigay niya sa kanila. Ang katotohanan na sila ay makakapatid ay mananatiling isang malungkot na lihim. Sa huling sandali tinanggal at itinago ni Sister Sofia ang mga sulat na nakasabit sa ng bawat sanggol para sa araw na hahanapin nila ang kanilang mga pinagmulan. At sa bukong-bukong ng bawat isa naglagay siyang isang maliit na tuldok na tattoo. Isang lihim na marka upang makilala nila ang isa't isa sa hinaharap. Ito na ang pinakamabuti. Wala nang ibang paraan. Habang tumutulo ang luha ni Sister Sofia, dahan-dahang dumilim ang eksena.
Ang iya lamang ng apat na sanggol ang nanatili sa hangin pumipiga sa puso nga manonod. Apat na buhay na natakpuan sa basura itinapon dahil sa kahihiyan ng iba. Ngunit pagkatapos ng 30 taon sila ay muling makikita. At ang mundo ay tutugon sa kanilang kwento ng may pakabigla at luha. Ang gabi sa Makati ay nagnininging sa mga ilaw ng mga billboard at skyscraper. Sa Makati City Prosecutor's Office, lampas alas 11 ng gabi ngunit si Fiscal Miguel ay nakalubok pa rin sa magkapapeles sa kanyang opisina sa ika-30 Palapag. Nakasuot ng malinis na navy blue suit, perpekto ang kanyang anyo ngunit mayroong hindi may paliwanag na kahungkagan sa kanyang mamata. Fiscal Miguel, umuwi na po kayo. May bukas pa naman, sabing kanyang asistan habang kumakatok. Sandali na lang. Kailangang maging perpekto ang kaso laban kay Don Ricardo de Villa. Laging nakakahanap ngang lusot ang magabuayang yan. Hindi inangat ni Miguel ang kanyang tingin. Hawak niya ang nga dokumento kaunay ngang tax evasion ng de Villa Group. Ang kasong ito ay mahalaga para sa kanyang karera, isang laban kontra sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Pilipinas. Mula sa itaas ang Maynila ay tila isang kumpol ng gabituin. Ngunit para kay Miguel walang ganda ang makapagpupuno sa kahungkagan sa loop niya. Na naman yung panaginip na yon bulong niya. Kagabi binangungot na naman siya. Isang panaginip kung saan ikinukulong siya sa isang kahon habang naririnig niya ang iyak ng gasanggol sa paligid. Nagpatingin na siya sa isang psychiatrist ngunit walang makahanap ng dahilan ng paulit-ulit na bangungot. Ampo na ako. Pero bukod doon, wala namang trauma sa nakaraan ko. Lumaki si Miguel sa Minnesota, USA sa piling ng magulang na kapwa propesor. Nakatanggap siya ng pinakamahusay na edukasyon, nagtapos ng law school at bumalik sa Pilipinas. Siya ay isang matagumpay na lalaki na mayroon ng lahat. Ngunit pagsapit ngabi sa ilalim ng balat ng tagumpay, isang hindi may paliwanag na pagkabalisa ang bumabalot sa kanya. Lumipat ang eksena. Sa isang istasyon ng pulis sa Quezon City, si Police Captain Ramon ay nag-introga ng isang babae. Sinubukan mo na namang iwan ang anak mo, ang pangapat mong anak itatapon mo na naman ang boses ni Ramon ay matigas at walang emosyon. Punong galit ang kanyang mga mata. Pakiusap, intindihin niyo po ako. Sugarol, ang asawa ko, nawalan akong trabaho. Hindi ko na kayang buhayin ang bata, humihigbing sabing babae. Intindihin bakit kita, intindihin kung nanganak ka dapat panagutan mo o sana hindi ka nalang nanganak. Matatalim ang masalita ni Ramon. Maging ang makapwa niya pulis ay nagulat sa kanyang labis na reaksyon, ngunit walang pumigil sa kanya. Kilala si Ramon bilang isang pulis na walang awa pagdating sa mga kaso ng child abandonment. Si Ramon ay inampon at lumaki sa Paris, France. Pinalaki siya ng mahigpit ng kanyang nga adoptive parents na parehong pulis. Dumaan siya sa identity crisis bilang isang Pilipinong ampon. Sa edad na 25 bumalik siya sa Pilipinas upang hanapin ang kanyang nga ugat at naging pulis. Ngunit sa puso niya, laging may galit na hindi niya maintindihan, lalo na sa mga magulang na iniwan ang kanilang mga anak. Bumuntong hininga siya. Kapitan, masyado ka na namang matapang, sabi nga isang kasamahan. Alam mo ba ang pakiramdam ng isang batang inabandona, sagot ni Ramon bago biglang umalis? Sa kanyang misatambak ang folder nga hindi pa nalulutas na kaso, lahat ay may kinalaman sa child abuse na parabang doon niya hinahanap ang sarili niyang nakaraan. Muling lumipat ang eksena. Sa isang art gallery sa Bonifacio Global City, si Carlos ay naghahanda para sa kanyang solo exhibit. Lahat ng kanyang nga obra ay umikot sa isang tema, isang nawawalang ina. Ang bigat nga gawa mo ngayon, Carlos. Lalo na itong isang sobrang sakit sa dibdib, sabi ngang curator. Itinuro niya ang isang painting na nagpapakita ngang isang babaeng African na yakap ang apat na sanggol. Ang mukhang babae ay blanco. Hindi ko alam. Palaging lumalabas sa isip ko ang imahang iyan, sabi ni Carlos.
Siya ay inampon ng isang pamilya ng nga artista sa Toronto, Canada. Mula pagkabata nagpakita na siya ng talento sa pagpipinta. Pagkatapos ang kolehiyo, bumalik siya sa Pilipinas upang hanapin ang kanyang nga ugat. Kinilala na sa buong mundo ang kanyang nga gawang ngunit laging mayroong hindi may paliwanag na pakiramdam ngang kawalan sa mga ito. Anong plano mo pagkatapos ng series na tutanong ng curator? Hindi ko alam. Habang ipinipinta ko ang nga ito pakiramdam ko, may hinahanap ako pero hindi ko alam kung sino. Tinitigan ni Carlos ang kanyang pinakabagong obra, 4 na sanggol na nakakulong sa isang kahon. Hindi niya maintindihan kung bakit paulit-ulit na lumalabas ang imaheng iyon sa kanyang isipan. Huling eksena. Sa isang madilim na eskinita malapit sa rekto si Dante ay nakaupo sa isang tumpok ng karton. Marumi at gusgusin siya ngunit ang kanyang mamata ay malinaw at matalas. Inampon siya ng isang pamilya na mga alkoholiko sa Sydney, Australia at mula pagkabata ay nakaranas ng pang-abuso. Sa edad na 18 umalis siya sa bahay at nakpalaboy-laboy sa mundo bago bumalik sa Pilipinas 5 taon na ang nakalipas upang hanapin ang kanyang maugat. Ngunit dahil sa language barrier, cultural differences at madilim na nakaraan nahirapan siyang mamuhay ng normal. Naririnig ko na naman ang maboses na yon. Tinakpan ni Dante ang kanyang nga tainga. Tuwing nalalasing siya nakakarinig, siya nang iyak ng masanggol. Sabi nga Dr. Auditory hallucination daw iyon dahil sa alkoholismo pero para sa kanya masyadong toto ang mga tuno. Biglang pumasok ang isang polis car sa eskinita. Bumaba si Ramon mula sa sasakyan. Lahat ng palaboy dito umalis na lilinisin ang lugar na ito simula ngayon. Dahan-dahang tumayo si Dante. Naktama ang kanilang nga mata. Isang kakaibang tensyon ang namagitan sa kanila. Wala akong ginagawang masama, sabi ni Dante. Yan ang sinasabi ngang lahat ng palaboy ay di mo wala. Kung ganon sumama ka sakin. Hinawakan ni Ramon ang braso ni Dante. Sa sandaling iyon nawalan ng balanse si Dante at natumba. Napasama si Ramon sa pakbaksa at bahagyang umangat ang pantalon ni Dante. Napako ang tingin ni Ramon sa bukong-bukong ni Dante. Mayroon doon isang maliit na peklat na hugis tuldok. Natigilan si Ramon. Mayroon din siyang ganong peklat sa parehong lugar. Sa presinto sinyuri ni Ramon ang background ni Dante. Inampon ka mula sa Australia, Ikaw anong kuwento mo, tanong ni Dante. Wala kang pakialam doon, matigas na sagot ni Ramon, ngunit sa loop niya naguguluhan siya. Ampon din siya. At ang kanilang pagkakahawik, at ang peklat sa parehong lugar. Paano mo nakuha ang peklat na yan, tanong ni Ramon. Sabi nila nandon na raw yan mula nang ipanganak ako. Bakit, sasagot ni Dante, lalong naguluhan si Ramon. Imbes na ikulong ibinigay niya ang kanyang calling card. Tawagan mo ko kapag may problema ka. Nagtatakang tinanggap ni Dante ang card. Nang gabing iyon sa kani-kanilang, nga lugar binangungot ang 4 na lalaki ngang parehong panaginip. Iyak nga sanggol sa dilim at ang humihinang boses ngang, isang ina, patawarin niyo si mama. Patawarin niyo ako. Kinabukasan habang sinusuri ni Miguel ang mga dokumento ni Don Ricardo de Villa, may napansin siyang kakaiba. Isang record ng isang dayuhang katulong na biglang nawala, 30 taon na ang nakalipas. Ang pangalan niya ay Lia. Samantala nakakita si Carlos ng poster para sa isang feeding program para sa mga taong grasa. Bigla siyang nakpasyang sumali. At nang gabing iyon malapit sa Quiapo Church, nakilala niya si Dante. Kahit hindi sila makakilala, may kakaibang pamilyaridad siyang naramdaman lalo na sa mukha ni Dante na parang salaming nang sa kanya. Nakita na ba tayo, dati, tanong ni Carlos? Malabo. Saan naman ako makakilala ng tulad mo, Smith, na sagot ni Dante, ngunit naramdaman din niya ang kakaibang koneksyon kay Carlos. Binigyan ni Carlos si Dante ng pagkain at kinausap ito. Nalaman nilang pareho silang ampon. At nakataon pareho silang may peklat na tuldok sa bukong-bukong. Sobra namang coincidence nito, naisip ni Carlos. Bigla siyang nag-alok, gusto mo bang magpa-DNA test?
Baka makapatid tayo. Nung una tumanggi si Dante ngunit sa tapat na tingin ni Carlos pumayag din siya. Sige, subukan natin. Pagkalipas ng isang linggo makasama sila sa isang ospital, tumawag sila. Lumabas na roang resulta nanginginig ang boses ni Carlos. Pumasok sila sa opisina ng doktor. Ayon sa resulta kayo ay 100% identical twins. Parehong natulala ang dalawa sa sinabi ng doktor. Hindi makapaniwalang napatingin si Carlos kay Dante. Pero patuloy nang, Doktor, may kakaiba akong napansin sa DNA ninyo. Karaniwan ang identical twins ay dalawa lang. Ngunit ang pattern na ito ay nagpapahiwatig na posibleng apat kayo na sabay-sabay isinilang. Apat tanong ni Carlos. Quadruplets. Mataas ang posibilidad na kayo ay quadruplets. Nakatinginan si Dante at Carlos. Ang katotohanan, may dalawa pa silang kapatid na hindi pa nila nahahanap ay bumalot sa kanila. Nang gabing iyon, makasama nilang pinalipas ang gabi. At sa unang pakakataon hindi sila binangungot. Sa ika-12 palapa ng Makati City Prosecutor's Office, hating gabi na pero nakabukas pa rin ang ilaw sa opisina ni Miguel. Ang malaking whiteboard sa dingding ay puno nga ebidensya at larawan ng nga testigo laban kay Don Ricardo de Villa. Ngunit ang tingin ni Miguel ay nakapako sa malabong larawan ni Lia, ang katulong na nagtrabaho sa pamilya de Villa 30 taon na ang nakalipas. Sino ka ba talaga, bulong ni Miguel? Sa loob ng ilang taon na pag-imbestiga sa tax evasion ng Ma de Villa, aksidente niyang natuklasan ang record ni Lia. Opisyal na nakatala na umalis siya dahil sa personal na dahilan, ngunit kahina-hinala ang timing bago pumasok sa politika si Ricky de Villa Jr. Kinukusot ni Miguel ang pagod niyang nga mata at tinitigang mabuti ang larawan ni Lia. Isang babaeng taga-Afrika na may malalim na lungkot sa mamata. May nangyari sa babaeng ito at konektado ito sa sikretong pamilya de Villa, kutob ni Miguel. Pinakatiwalaan niya ang kanyang insting na hinasa nga maraming taon bilang piskal. Nagpasya siya kahit hindi ito kasama sa opisyal na investigasyon, personal niyang hahanapin ang kinaroroonan ni Lia. Kinabukasan kinausap ni Miguel ang isang dating kasambahay ng mga de Villa. Sa simula, nag-alangan ito, ngunit nang malaman niyang piskal si Miguel, gumaan ang kanyang loob. Si Lia, yung kaawa-awang babae. Mahigit 30 taon na pero naalala ko pa rin kumikirot ang puso ko. Ano po ba ang nangyari, dahan-dahang tanong ni Miguel. Ginahasa siya ni Sir Ricky. Nalaman ng lahat sa bahay. Hindi ko alam ang buong detalye pero isang araw bigla na lang siyang nawala. Ni hindi man lang nadala ang magamit niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lang ang kanyang interes sa kaso, pero naramdaman niyang kailangan niyang magpatuloy. Alam niyo po ba kung saan siya nagpunta, narinig ko? Bumalik daw sa bansa niya, sa Afrika. Taga Kenya siya. Gamit ang impormasyong, iyon nakipag-ugnayan si Miguel sa mga international human rights groups at sa Kenyan Embassy. Ngunit mahirap hanapin ang isang taong nawala. 30 taon na ang nakalipas gamit lang ang pangalang Lia. Nang malapit na siyang sumuko, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Fiscal Miguel, ako po si Captain Ramon. Pwede po ba tayong makita, may mahalaga po akong sasabihin. Nag-alinlangan si Miguel noong unang, ngunit dahil sa pagkaapurahan sa boses ni Ramon, pumayak siya. Sa isang cafe sa Makati naghihintay si Ramon kasama sina Carlos at Dante. Sino sila, tanong ni Miguel. Magkakapatid ko? Yan ang sabi ngang DNA test, sagot ni Ramon. Ikinuwento niya ang tungkol sa pakikita nila ni Dante, ang DNA test ni na Carlos at Dante at ang kanilang pagiging makapatid. At bakit ninyo ako kinontak, tanong ni Miguel. Seryosong sinabi ni Ramon, pare-pareho kaming tatlong international adoptees. At lahat kami may parehong tuldok sa bukong-bukong. Itinaas ni
Ramon ang kanyang pantalon at ipinakita ang maliit na tuldok. Ginawaring ito ni na Carlos at Dunch. Anong kinalaman niyan sa akin hindi pa natatapos ni Miguel ang sasabihin ng ituro ni Ramon ang kanyang pantalon. Pwede mo bang tingnan ang sayo? Nalilito si Miguel ngunit dahil sa seryosong mukhang tatlo itinaas niya ang kanyang pantalon. At sa kanyang bukong-bukong, sa parehong lugar mayroon ding kaparehong tuldok. Anong ibig sabihin nito hindi makapagsalita si Miguel? Sa kanyang isip nakunahan ang matanong. Ang paulit-ulit na bangungot ang hindi may paliwanag, nakahungkagan at ang kakaibang interes niya kay Lia. Makakapatid tayo. Quadruplets mahinang sabi ni Carlos may namumuong luha sa kanyang mata. At malamang inabandona tayo pa kasilang sa atin. Galit ang boses ni Dante bakas ang sakit na dala niya habang buhay. Gulat na gulat si Miguel. Buong buhay niya inakala niyang siya ay minamahal na anak ng mag-asawang propesor sa Amerika. Ngunit kung totoo ang sinasabi nga lalaking ito kailangan niyang buuin muli ang kanyang pagkatao. Kailangan ko ng ebidensya. Pilit niyang pinanatili ang kahinahunan. May DNA result na kami. At dagdag ni Ramon pare-pareho ang araw ng kapanganakan natin. Kahit makakaiba ang nakasulat sa mga opisyal na dokumento nang hanapin namin ang tunay na record sa adoption agency isang araw lang, inisip ni Miguel ang kanyang birthday. At bigla niyang naalala na palaging malabo ang sagot ng kanyang adoptive parents tungkol sa tunay niyang kaarawan. Masyadong biglaan to sabi ni Miguel, para sa amin din. Pero panahon na para malaman natin ang katotohanan mahinang sabi ni Carlos. Nang gabing iyon sabay-sabay silang 4 na nagpa-DNA test. Malinaw ang resulta. Sila ay quadruplets. At bukod doon kinumpirma ng doktor na ang kanilang biological mother ay may lahing African. Lia bulong ni Miguel. Anong sabi mo tanong ni Ramon? Ikinuwento ni Miguel ang tungkol sa investigasyon niya at sa nawawalang katulong na si Lia. Possible kayang. Tayo ang anak niya. Kailangan nating alamin sabi nilang 4. Natuklasan nila na lahat sila ay dumaan sa adoption process sa tahanan ng Pag-asa. At sa tulong koneksyon ni Miguel nalaman nilang buhay pa si Sister Sofia at naninirahan sa isang maliit na home for the aged sa Tagaytay. Habang papunta sila kay Sister Sofia tahimik silang 4 kinakabahan. Papunta sila upang harapin ang katotohanang babago sa kanilang buong buhay. Pagdating sa bahay ampunan nakita nila ang isang 90 anyos na babae na nakaupo malapit sa bintana. Punongang kulubot ang kanyang muha, ngunit ang kanyang mata ay malinaw pa rin at punongan karunungan. Magandang araw po Sister Magalang na bati ni Miguel. Dahan-dahang lumingon ang madre at tiningnan silang 4. Unti-unting nanlaki ang kanyang mata at nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Diyos ko! Hindi maari. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Naalala niyo po ba kami tanong ni Ramon? Paano ko kayo makakalimutan yon sa pinakamasakit na araw ng buhay ko? Tumulo ang luha mula sa mata ni Sister Sofia. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang isang maliit na kahon. Sa loob may 4 na luma at kupas na papel. Nakasabit ito sa lig ninyong lahat. Hindi lang isang sanggol kundi 4 na sabay-sabay na inabandona. Sa isang bunton ng basura. Gulat na gulat silang 4. Alam nilang inabandona sila ngunit ang malupit na katotohanang itinapon sila sa basura ay ibang usapan. Nagpatuloy sa pagkukwento si Sister Sofia tungkol sa matandang lalaki na nakapulot sa kanila sa hirap na humanap ng pamilyang ampon sa kanila ng sabay-sabay kaya't kinailangan silang ipadala sa makakaibang bansa. Bakit po ninyo nilayan ng matuldok ang bukong-bukong namin tanong ni Dante? Para balang araw mahanap ninyo ang isa't isa. Iyon lang ang tanging bagay na magagawa ko. Natahimik silang 4. May alam po ba kayo tungkol sa aming ina maingat na tanong ni Carlos? Umiling si Sister Sofia, ang matandang lalaki na nakdala sa inyo rito.
Wala siyang nabanggit tungkol sa inyong ina. Sino po yung matandang lalaki, tanong ni Miguel at inalala ang pangalan, si Mang Karding. Baka may alam siya tungkol kay Lia. Kinabukasan hinanap nilang apat si Mang Karding sa paligid ng ospital sa Malate. Sa kanilang gulat doon pa rin siya nakatira, namumulot pa rin ng basura. Mahigit 90 anyos na siya ngunit malinaw pa rin ang kanyang alaala. O paano ko makakalimutan ang gabing yon, apat na bagong silang nasanggol sa basurahan. Tugma ang kwento ni Mang Karding sa sinabi ni Sister Sofia. Ngunit wala rin siyang alam tungkol sa inangam nga sanggol. Narinig ko lang ang sismis nun na may dayuhang katulong na biglang nawala sa bahay ni Don Ricardo de Villa. Yan ang pinausapan ng mga janitor sa ospital. Sa sinabi ni Mang Karding, lalong nakumbinsi si Miguel. Malaki ang posibilidad na si Lia ang kanilang ina. Sinimulan ng apat na magkakapatid ang paghahanap kay Lia. Ginamit ni Miguel ang kanyang legal na kapangyarihan at mga koneksyon. Si Ramon ang network ng pulisya. Ginamit ni Carlos ang kanyang signing at impluensya para makipag-ugnayan sa mga international human rights groups, at si Dante naman ay nanggalap ng impormasyon gamit ang kanyang network sa lansangan. Ilang linggo ang lumipas na kakuha sila ng mahalagang impormasyon. Isang Liaoti mula Kenya na deport mula sa Pilipinas bumalik sa kanyang bayan at pagkatapos ay bumalik ulit sa Pilipinas 5 taon na ang nakalipas. Kasalukuyan siyang nakatira sa isang maliit na bayan sa labas ng Cavite kasama ang komunidad ng mga migranteng manggagawa. Habang papunta sila sa lugar na iyon, kumakabog ang kanilang nga dibdib. Huminto sila sa harap ng isang maliit na bahay kubo. Sa bakuran isang babae ang nagsasampay ng nga damit. Mukha siyang 60 anyos, payat at mukhang mahina ngunit may katatagan sa kanyang mukha. Hinahanap po namin si Liaoti, maingat na sabi ni Miguel. Huminto sa pagsasampay ang babae at tiningnan sila. Unti-unting nanlaki ang kanyang mamata at nabitawan niya ang hawak na palanggana. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Hindi maribulong niya. At pagkatapos, para siyang kandilang naupos sa lupa. Mabilis na tumakbo ang apat na makakapatid palapit sa kanya. Inalalayan siya ni Ramon. At kumuha naman ng tubig si Carlos. Dahan-dahang nakamalay si Lia. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahawakan ang mukha ni Dante. At pagkatapos isa-isa niyang hinawakan ang mukha ng tatlo pa. Mga anak ko. Kayo nga ba ang mga anak ko? Nanginginig ang kanyang boses at bumuhos ang luha mula sa kanyang mga mata. Kami po ba ang mga anak ninyo, inay, tanong ni Miguel. Nanginginig din ang boses. O kayo ang mga anak ko? Ang mapirasong puso ko na kinailangan kong iwan sa mundong ito, humihikbing sabi ni Lia. Niyakap niya silang apat, hinahaplos ang kanilang mamuha. Gabi-gabi iniyakan ko kayo. Inisip kong buhay pa ba kayo kung masaya kong nag-iisa. Samga sinabi ni Lia, napaya na rin si Carlos. Si Ramon kahit matigas ang ekspresyon, basa na rin ang mamata. Si Dante ay nakayuko habang si Miguel ay hindi pa rin makapaniwala. Bakit? Bakit nyo kami iniwan sa wakas, ay tanong ni Dante. Kalmado ang kanyang boses ngunit naroon ang sakit ne buong buhay niya. Napabuntong hininga ng malalim si Lia. Hindi ko kayo iniwan, pinilit ako, wala akong pagpipilian. Dahan-dahan niyang sinimulan ang kanyang kwento. Ang kanyang panahon sa pamilya de Villa, ang panggagahasa ni Ricky, ang pagbabanta ng malaman ang pagbubuntis at ang desperadong sandali na kinailangan niyang iwan ang kanyang nga anak. Ang tanging nagawa ko lang ay isabit ang masulat sa lig ninyo, umaasang may makakahanap at magmamahal sa inyo. Habang nakikinig sila sa kwento ni Lia, isang halong galit, lungkot at pag-unawa ang namuo sa kanilang nga puso. Ganun po pala ang nangyari, sabi ni Miguel, may determinasyon sa kanyang mamata. Kailangang managot sina Ricky at Don Ricardo de Villa sa ginawa nila. Huwag na hayaan na lang natin ang nakaraan, sasabihin sana ni
Lia ngunit pinutol siya ni Ramon. Inay, hindi po ito simpleng personal na sugat lang. Krimen po ito. Kailangan silang humarap sa batas. Sumang-ayon sina Dante at Carlos. Naalalaman si Lia, hindi na siya tumutol sa harap ng matibay na desisyon ng kanyang nga anak. Nang gabing iyon makakasama silang apat sa maliit na bahay ni Lia, nakuwentuhan sila tungkol sa kani-kanilang buhay paglaki at sa kanilang paglalakbay. Isang gabing puno ang tawanan at luha. Ipinagluto sila ni Lia ng tradisyonal na pakain-kanyan at kinantahan sila ng mga awiting Aprikano. Tila ang 30 taong pagkawalay ay napunan sa isang iglap. Habang lumalalim ang gabi, isang desisyon ang nabuo sa puso nilang apat ilantat sa mundo ang krimen ngang pamilya De Villa at bigyan ngang hustisya ang dinanas ngang kanilang ina. At higit sa lahat bawiin ang nawalang 30 taon at maging isang tunay na pamilya. Kinabukasan opisyal na sinimulan ni Miguel ang investigasyon laban kina Don Ricardo at Ricky De Villa. At si Lia sa unang pagkakataon lumakat kasama ang kanyang maana sa ilalim nga sikat na araw. Wala ng takot o lungkot sa kanyang mga mata. Tanging pag-asa at pag-ibig na lang ang nagnininging. Sa bulwa ka ng katarungan alas 9 na umaka. Puno na ang courtroom. Nakahanay sa labas ang mga kamera ang mga pangunahing news network at maging ang international media ay nagpadala. Ang mga reporter para sa tinaguriang iskandalo ang siglo sa Pilipinas ang unang pagdinig sa kaso nina De Villa at Lia. Sa isang panig nakaupo sina Don Ricardo at Ricky De Villa nakasuot ng mamahaling suit kasama ang kanilang star-studded legal team. Sa kabilang panig nakaupo ang magkakapatid na sina Miguel Hamon Carlos at Dante kasama ang kanilang ina si Lia. Nakipagtulungan sila sa prosekusyon upang sampahan ng kasong rape, coercion, illegal expulsion at child abandonment ang pamilya De Villa. Bago magsimula ang paglilitis, hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang ina. Huwag kayong mag-alala, inay. Kasama niyo kami hanggang sa huli. Ngumiti ng bahagya si Lia. Sa loob ng ilang linggo tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Ngayon haharapin niya ang taong sumira sa kanya. All rise. Pumasok ang hukom at nagsimula ang paglilitis. Unang tinawag na testigo si Lia. Dahan-dahan siyang lumakat patungo sa witness stand, may halong takot at determinasyon sa kanyang muha. Pagkatapos manumpas, sinimulan siyang tanungin ng piskal. 30 taon na ang nakalipas, ano po ang trabaho ninyo sa pamilya De Villa? Domestic helper po, naglilinis, naglalaba, at nagluluto. Ano po ang relasyon ninyo kay Ginong Ricky De Villa? Huminga ng malalim si Lia. Noong una po amo at empleyado. Ngunit, huminto siya at hinikpitan ang hawak sa kanyang makamay. Pagkatapos ng halos 2 taon, isang gabi pumasok po si Ricky De Villa sa aking silit, lasing na lasing. At sa pilitan po niya akong ginahasa. Nabasak ang boses ni Lia. May mga bulungan sa courtroom. Nalaman niyo po ba na buntis kayo? Pagkatapos nun, opo, pagkalipas ng 2 buwan. Nang sabihin ko sa kanya, pinilit niya akong ipalaglag ang bata. Nang tumanggi ako, pinagbantaan niya ako at ng kanyang ama si Don Ricardo. Anong klaseng pagbabanta po na papatayin nila? Kami nga, anak ko, at ipapadeport ako bilang isang illegal alien. Nagpatuloy ang testimonya ni Lia. Ikinuwento niya ang gabing mag-isa siyang nanganak, ang desprasyong iwan ang mga bata at ang sapilitang pagpapatapon sa kanya pabalik sa Kenya. Nang matapos siya, may mga humihikbi na sa audience. Si Lia mismo ay hindi na napigilan ang pag-iyak. Sunod ang cross-examination ng mga abogado ng De Villa. Ginamit nila ang lahat ng maruruming taktika. Mes? Oti hindi, ba't isa kang illegal alien nun? Hindi po, mayroon po akong legal na working visa. Hindi kaya nakasundo kayo ni Ginong De Villa at ngayon ay humihingi ka lang ng pero hindi po totoo yan, sa pilitan po ang nangyari. Bakit ngayon nyo lang inilabas ang isyong ito pagkatapos ng 10 taon? Sinadya nyo ba
Ito ngayong paayat ang karera sa politika ni Ginong de Villa. Hindi po. Masaya na po akong nakita ko ulit ang nga anak ko. Hindi po ako humihingi ng pera o paghihiganti. Patuloy na inatake NG abogado ang kredibilidad ni Lian, ngunit matatag siyang sumagot sa lahat NG tanong. Sunod na testigo si Sister Sofia. Naka-wheelchair, nagpatuto siya tungkol sa pagdating ng 4 na sanggol sa ampunan. Lahat na mga sanggol ay may nakasabit na sulat sa pakiusap, huwag ninyo akong hayaang mamatay. Hindi ko kasalanan na ako'y isinilang. Muling tumahimik ang courtroom. Sumunod si Mang Carding. 93 anyos na, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa witness stand. Malinaw niyang ikinuwento ang pagkakahanap niya sa 4 na sanggol sa basurahan. Habang buhay kong hindi makakalimutan yon. Sa isang malamig na gabi, iyak nga masanggol mula sa basurahan. Trabaho ba ang tao yon? At ang huling pasabok ng prosekusyon, ang dating mayordomo ngang de Villa. Nang pumasok siya sa courtroom, namutla sina Don Ricardo at Ricky. Alam niya ang lahat ng sikreto ng pamilya. Dahil sa konsensya, nagpasya siyang sabihin ang lahat. Inutusan po ako mismo ni Don Ricardo nang malaman niyang buntis si Lia. Sabi niya, asikasuhin mo yang nga maruruming bagay na ilalabas ng babaeng yan. Nagkaroon ng kaguluhan. May ebidensya ka ba, tanong ng hukom? Opo. Ugali po ni Don Ricardo na ay record ang lahat ng mahahalagang usapan. At titinago ko po ang mga audio file. Isinumait niya ang isang USB. Naglalaman ito ang mapag-usap ni na Don Ricardo at Ricky tungkol kay Lia at sa mga bata. Nang i-play ito sa courtroom, narinig ng lahat ang malamig na boses ni Don Ricardo. Kapag nanganak ang babaeng yan, itapon mo agad. Kung malaman ng tao na may bastardo si Ricky, tapos na ang politika niya. Gawin mo ang lahat para mawala sila sa paningin ko. At ang boses ni Ricky, huwag kayong mag-alala, Papa. Hindi makakapagsalita ang babaeng yon. Tiniyak kong takot na takot siya sa akin. Ako na ang bahala sa mga bata. Nang matapos ang recording, natulala ang lahat. Sumunod na nagpatuto ang 4 na makakapatid. Ikinuwento ni Miguel ang kanyang buhay at kung paano niya natuklasan si Lia. Siramon ang kanyang trauma sa mga kaso ng child abandonment. Si Carlos ang kawalan ng ina sa kanyang masining. At si Dante ang pang-abuso at paghihirap sa lansangan. Ang kanilang mga testimonya ay nagdulot ng malalim na katahimikan. Huling testigo si Ricky de Villa. Itinanggi niya ang lahat. Nakasundo po kami ni Lia. Hindi ko po siya pinilit at wala po akong alam tungkol sa mga bata. Ngunit inilabas ang prosekusyon ang huling ebidensya, ang DNA test result ni na Ricky at ang 4 na makakapatid. 99% match. Si Ricky de Villa Jr. ang kanilang ama. Sa araw ngang hatol, muling napuno ang courtroom. Sinimulang basahin ng hukom ang desisyon. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, napatunayan ng korte na nakasala ang nga akusado. Si Ricardo Ricky de Villa Jr. napatunayang nakasalasam nga kasong panggagahasa, child abandonment at coercion. Hinahatulan ngang 15 taong pagkakakulong. Si Don Ricardo de Villa napatunayang nakasala sa mga kasong child abandonment, illegal expulsion at obstruction of justice. Hinahatulan ng 10 taong pagkakakulong. Inutusan din ang mga akusado na magbayad ng danyo sa mga biktima na nakakahalaga ng 50 milyong piso. Pagkatapos ng hatol, agad na inaresto sina Don Ricardo at Ricky. Sa labas ng korte, dinumo ang media sina Lia at ang kanyang nga anak. Nagbigay ng maikling pahayag si Miguel, hindi kami ang nanalo ngayon kundi ang katotohanan. Biglang humakbang si Dante. Buong buhay ko tinrato akong parang basura. Ngunit ngayon dito sa korte, nalaman ko na hindi ako basura. Na kahit ang batang itinapon sa basurahan ay maaring tumayo at maging isang hukom. Ang kanyang masalita ay agad na naging headline sa buong mundo. Nang gabing iyon, sa isang tahimik na restoran, nagkaroon ng
unang family dinner sina Lia at ang kanyang 4 na anak. Ibinigay ni Lia sa kanila ang malumang sulat. Hawak ang desperadong pagmamahal ng kanilang ina, sabay-sabay silang napaluha. Ngayon isa na tayong tunay na pamilya, sabi ni Carlos. Pagkatapos ng 30 taong madilim na lagusan, sa wakas ay nagita sila sa liwanag. Epilogo. Sa isang tahimik na sementeryo sa tuktok nga, isang burol sa antipolo nagtipon ang matao. Umulan sa ilalim ng kulimlim na langit. Libing ni Lia Oti. Isang linggo pagkatapos ng hatol payapa siyang pumanaw. Atake sa puso, sabi ng doktor. Ngunit alam nga malapit sa kanya na ang bigat na 30 taong pagdurusa at ang biglang ng muling pagkikita sa kanyang nga anak ay naging napakalaking unos para sa kanyang mahinang puso. Nakatayo sa harap ng kabaong sina Miguel, Ramon, Carlos at Dante. Sa kanilang nga mukha mayroong lungkot at kapayapaan. Kahit maikli, nahanap nila ang katotohanan at nakamit ang hustisya. Dumalo rin sina Sister Sofia at Mang Carding. Inay, makpahinga na po kayo, nangingini na sabi ni Miguel. Binuhat nilang 4 ang kabaong ng kanilang ina. Nang matapos ang libing at umalis na, ang mga tao na natili silang 4. Dun sa unang pagkakataon, sabay-sabay silang umiyak. Isang iyak ng lungkot, pagsisisi at malalim na pagmamahal. Nang gabing iyon, sa maliit na bahay ni Lia, inayos nila ang kanyang magamit. Natakpuan ni Carlos ang isang lumang kwaderno, ang tala-arawan ni Lia. Sa loob ng 30 taon, gabi-gabi siyang sumusulat na para bang maliham sa kanyang nawawalang maanak. Magdamag nilang binasa ito, saksi sa walang katapusang pagmamahal, pangungulila at pakikibakan ng kanilang ina. Kailangan nating ipaalam sa mundo ang kwentong ito, muling sabi ni Miguel. Gumawa sila ng isang dokumentaryo, ang pangako ni inay. Naging matagumpay ito sa buong mundo, nagbigay ng pag-asa sa mga ampon migrante at mga biktima ng inhustisya. Ang kita mula sa dokumentaryo ay ginamit upang itatak ang Lia Oti Foundation na tumutulong sa mga ampon na hanapin ang kanilang maugat at lumaban para sa hustisya. Sa pagbubukas ang pundasyon, nagbigay ng talumpati ang bawat isa. Sabi ni Ramon, dati nabubuhay ako sa galit. Ngayon naintindihan ko na. Hindi kami itinapon, kami ay nakaligtas dahil sa pag-ibig ng aming ina. Sabi ni Carlos, dati lahat ng ipinipinta kong ina ay walang mukha. Ngayon may lalagay ko na ang pangalan at ngiti sa mukhang iyon. Lia ang aming ina. Sabi ni Dante sa lansangan, takot ako sa tingin ng matao. Ngunit nang una akong makita ng aking ina, tiningnan niya ako nang may luha at pagmamahal. Sa sandaling iyon nagsimula ulit ang buhay ko. At huli si Miguel, isang aral ang iniwan sa amin ni inay, ang pananampalataya na ang katotohanan ay laging mananaig, at ang pag-asa na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat. Iyan ang pag-asa na ibabahagi ng pundasyong ito. 1 taon ang lumipas sa lugar kung saan sila itinapon, nagtanim sila ng isang puno ng nara. Naglagay sila ng isang maliit na plaque dito, mula sa kasalanan ng kahihiyan isinilang ang 4 na buhay. Sila ay nakaligtas na kita-kita at sa huli ay nagtagumpay. Sa ika-5 anibersaryo ng kanilang pagkikita, nagtipon sila sa ilalim ng puno kasama ang mga ampon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Binasa ni Miguel ang huling isinulat ni Lia sa kanyang tala-arawan. Mga mahal kong anak, oras na yata para ako'y mamaalam. Ngunit hindi ako malulungkot. Dahil natakpuan ko kayo. Sa basurahan iniwan ko ang aking puso, ngayon buo na ulit ito. Ang tanging hiling ko lang ay huwag ninyong kalimutan na mahalin at alagaan ang isa't isa. Napayak ang lahat. Tinutupad po namin ang pangako, inay, sabi ni Ramon. Hindi na kami makahiwalay, dakdak ni Carlos. At sisiguraduhin naming walang ibang batang daranas ng dinanas namin, pangako ni Dante. Isinara ni Miguel ang tala-arawan. Inay, mabubuhay kami sa pag-ibig na iniwan mo. Ang iyong kwento ay hindi kailanman malilimutan. Ang puno, Enehenara, ay patuloy.
na lumaki mas matatag. Sa bawat taon tulad, Enehe, Pag-ibig. Ni Leah. Ang kwento ngang apat na sanggol na natakpuan sa basurahan ay hindi lang isang kwento ngang pagbabalik. Ito ay isang testamento sa dignidad ng tao, sa kapangyarihan ng katotohanan at sa walang hanggang pag-ibig ng isang ina na hindi kailanman namatay.